Sa lahat ng mga nakaantabay dyan, sa mga Katoliko, sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin, atin na pong simulan ang ating live ngayong hapon na ito. Okay, so basa muna ako ng mga comment dito sa ating live. Sabi dito ni Bebo Talmo Pasayloon, good PM Bro Jando. Si Marisa Briones naman, good PM Bro Jando. Sabi naman ni Ralphet Abiliar, good afternoon Bro Jando, no? And ito naman si Jerry Elibeto, nakita o napanood mo na ba na tinatag ng INC vlogger ang Santo Papa? Grabing batikos niya. Ano? Tinitira ng INC vlogger. Tinitira. Akala ko tinatag. Tinitira ng INC vlogger sa Tupapa. Kahit na anong tira niya dyan, wala pa rin yung kwenta kasi hindi naman yan ng founder. Tingnan nyo kami mga Katoliko, mga CFD. Pag kami tumira sa INC, talagang patatamaan si Felix Manalo. Nakita nyo? Pag kami Katoliko sa FD, tumira sa INC, talagang patatamaan si Felix Manalo kasi yun ang kanilang founder. Pero sila, hanggang Santo Papa lang, hanggang pari lang, hanggang madre lang, hanggang santo lang. Pero yung founder, ala. Ala. Okay, doon naman tayo ngayon kay kay Milagros. Sabi ni Milagros, maadjong hapon Brad JD sa tanan. Will Dax, good PM sa tanan. Thomas Esmerio, good PM Bro JD. God bless us all. Yamontejo, Bro Jando, God bless. Darling May Peñaflor, Sibunga. Good afternoon Bro Jando, God bless po. Cham Fernandez, good afternoon Bro JD. And then Alex Diget, good afternoon Bro JD. Ito naman tayo sa isa naman si Friska Bunsukan. Good afternoon Bro JD. So sa pagkakataong ito, may tampok po akong video sa inyo. Ito yung yung tungkol doon kay Eric Villanueva. Doon sa kung naalala ninyo kagabi, kagabi yung affirmative stand ni Eric Villanueva kasi kasi siya nag-post siya ba kay Jared na hinamon niya si Jared kasi lahat ng mga saving na kalaban doon niya nataob niya. Dahil sa isa ko sa mga nakalaban ni Eric Villanueva, naisip ko na kasali ako. At kinonfirm naman niya na kasali ako, sila sabi niyang nataob. So kagabi, sa mga hindi nakapagpanood po ng ating live kagabi, ni-review po natin yung affirmative stand niya noong debate namin kung saan patutunayan daw niya na Diyos-Diyosan ang mga rebulto sa Katoliko. Ang tema niya, patutunayan niya na Diyos-Diyosan daw. Based sa kanyang claim, sa kanyang post nung kay Jared, na nataob daw niya ako. Nataob. Pero based doon sa ating ni-review, wala siyang napatunayan, nag-assume lang siya. Nag-assume. At dahil ang tema niya, patutunayan niya na ang rebulto daw ng Katoliko daw ay mga Diyos-Diyosan, atin namang i-review yung panahon na ako ang nagtanong sa kanya. Talaga bang na niya, na napatunayan ba talaga niya? O i-review natin, narito ang katanungan. How about you, Brother Jando? Handa ka na po ba, bro, sa pagtatanong? Oh, handa na. So, this is running time, right? Oo. Pag may objection, pause yung time. Okay. Clear. Okay, so, Brother Jando, mag-start yung time mo kapag ikaw ay nag-umpisan din sa pagtatanong kay Brother Villanueva. Okay. Unang katanungan ko kay Eric Villanueva, ginamit mo ang 1423 na bawal magpatira pa sa harap ng isang rebulto. Tanong ko, sa Biblia ba walang mababasa na ang mga alagad ng Diyos nagpatira pa sa harapan ng rebulto? So, ang tanong ko sa kanya, sa Biblia ba wala bang mababasa na ang mga alagad
nagpatira pa sa harapan ng rebulto? Anong sagot niya rito? Hindi po utos po yun. No? Wala pong Objection, ganun na moderator. dapat- Tingnan niyo ha, naipit na ha. Naipit na. Wala akong tinatanong kung utos ba o hindi. Tingnan niyo, naipit na siya. Sabi niya sa post niya kay Jared, na nataob daw niya ako. Unang tanong pa lang, wala na, bulangkad na. Ha? Unang tanong pa lang niya, bulangkad na siya eh. Tuloy natin. Hindi, objection, moderator. Stop. What is the objection? Hindi ko tinatanong kung utos ba yun o hindi. Ang tanong ko sa Yes. kanya, meron ba sa Biblia na ang mga alagad ng Diyos nagpatira pa sa harapan ng rebulto? Yes or no? Yan. Tinanong ko yan sa kanya kasi ginamit niya yung 1:4:23. Kung sinasabi doon na ang sasamba sa Diyos ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil sasamba sa Espiritu at katotohanan, hindi na daw kailangan ng rebulto. Hindi daw kailangan ng rebulto. So, tanong ko sa kanya ngayon, sa Biblia ba, hindi ba nagawa ng mga alagad na sumamba sa Diyos, nakatira pa sa harapan ng rebulto? Ang sabi niya, hindi utos yon. Therefore, meron pala. Meron pala. Ang ano lang niya doon, hindi utos yon. Ibig sabihin, yung tema niya, wasak. Wasak. Kasi sabi niya kasi, Diyos-Diyosan ng rebulto. Ang ngayon, naano ko siya, yung rebulto ng Katoliko, Diyos-Diyosan daw, 1:4:23, wala namang sinasabi doon na bawal magkaroon ng rebulto ang Iglesia Katolika. Wala namang sinabi doon. Inassume niya lang. Tinanong ko siya ngayon, sa Biblia meron ba o wala? Ang sagot dyan, meron o wala. Kung meron, paliwanag mo. Kung wala, paliwanag mo. Ang sabi niya, hindi yan utos. Biglang pumalya. Tuloy natin. Okay, ganito. counter objection tayo, kapatid. Bro, sandali. Meron ka bang counter objection, Brother Eric? Meron po. Meron. No? Go ahead, para bago ako So, mag-decide. Meron tayong counter, kapatid. Go ahead. So, hingin natin yung clarification. Sino bang alagad ng tinutukoy mo? Sa alagad sa bagong tipan po ba? Anong ano? Sino po? Magro-roll ako. Ganito. So sa rule natin kanina, both side nag-agree naman po kayo. Kapag merong categorical question, should be answer it categorically. Sumagot ka lang po ng yes or no, and then magpaliwanag ka. Ulitin mo yung tanong, Brother Jando, para masagot yung categorical question, and then mag-proceed siya sa kanyang paliwanag. Sabi niya kasi sa 1:4:23, sambahin ng Panginoon sa Espiritu. Ibig sabihin ba, hindi ba nangyari sa Biblia na ang alagad ng Diyos ay nagpatira pa sa kanya na kaharap ang rebulto? Yes or no? No. So kung ating sinasabi, gaya ng sinabi ko sa bagong tipan, wala namang mga alagad na gumawa ng rebulto at sinamba nila yung kanilang sarili. Tingnan nyo ha. Anong strawman ginawa niya? Ang tanong ko, sa Biblia ba, meron bang alagad na nagpatira pa sa harap ng rebulto? Wala akong sinabi na may alagad gumawa ng rebulto. Wala akong sinabi na may alagad gumawa ng rebulto para tirapaan niya. Wala akong sinabing ganon. Ang tanong ko sa kanya, mayroon bang mga alagad ang Diyos na nagpatira pa sa harapan ng rebulto? Tingnan nyo ha, yung sagot niya, yung sagot niya, may shifting na ginagawa, may shifting. Strawman fallacy ang tawag dyan. Pag nagsishift ka na para gawing madali ang pagkontra, magsishifting ka na, fallacy of strawman fallacy yan. Ngayon, ano yung nangyari? Kasi tandaan mo, no, yung ating tema o ating topic, patungkol po na patutunayan natin yung mga rebulto ng mga santo ng mga Katoliko. Meron na po bang mga santo ng Katoliko na niluhuran kayo na mga panahon yon na sinabi ni Kristo? O, wala pa naman po eh. So wala po. Next question. Objection, moderator. Time stop muna. Ano yung objection? Binago niya yung sentido ng tanong ko. Tanong napansin ko pala. Kala ko di ko napansin eh. Ko sa kanya, sabi niya kasi, pag sumamba ka sa Panginoon, hindi ka haharap sa isang rebulto.
So yun ang sabi niya kanina. So ang tanong ko sa kanya, hindi ba kailanman nangyari sa Biblia na ang mga alagad ng Diyos ay nagpatira pa sa harapan ng rebulto? Yes or no? Yun ang pinasagot ko sa kanya kanina. Yes bro, yes bro. Ang ganito bro, narinig ko bro yung categorical answer niya. Naipit pala siya. Ito ang yabang-yabang nito, nataob daw niya ako. Nataob daw niya ako. Ngayon dahil doon nag-post ako doon sa sa ating debate review, sa susunod Eric Villanueva, huwag ka magpatutsada. Nagpapatutsada ka kasi. Alam nyo, yung pagpapatutsada, yun ay challenge sa akin gumawa ng debate review. Kung gusto nyo na wag ko lang alalahanin ang debating nangyari sa atin, wag kayo magpatutsada na tinalo nyo ko. Dahil kung gagawin nyo yan, magde-debate review ako. Mas lalong makaklaro. Mas lalong makikita kung paano ka nataob. Imbis na hindi ko na sanang pansinin, pinapansin ko na lang kasi nagpapatutsada kayong natalo nyo ko. Alam ko naman kung may panahon bang matatalo ako o may panahon bang mananalo ako. Ako nang nakakaalam doon. Pero dahil pinapatutsadahan nyo ko, para sa akin, it's a challenge na gumawa ng debate review. Kaya ngayon, wag kang mapikon. Eric Villanueva, wag kang mapikon kung nire-review ko kasi nagpatutsada kang natalo mo ko eh. Mas maganda kasi yung debate review kasi nahahasa mo yung buong talakayan, nakikita ng mga manonood kung talaga bang nanalo ka o natalo ka. O this time, nakita na, tinutwist mo yung tanong ko para maging madali sa'yo. Buti pala Kaya yan ang dahilan ba't ako nag-headset during debate. Para madali kong mapansin yung pambabortot na gagawin. Napansin ko kaagad. No, sabi niya. So, pwede mong ilagay na lang yan sa follow-up question mo kasi ang categorical answer niya sa iyo ay no. So, pwede ka mag-proceed to do your next question. Okay, next question. Ayon sa Josue 7:6, tinatanggap mo ba na ang mga alagad ng Diyos dito ay nagpatira pa sa harapan ng kaban ng tipan? Yes or no? Okay, objection tayo, Mr. Moderator. Time stop muna tayo. 8 minutes and 53 seconds. Ano yung objection? So, gamitin lang natin po yung yung rules natin, no. So, sa unang tindig po natin, so itatanong lang po yata kung hindi ako nagkakamali ay yung ayon sa inilatag no ng affirmatibo. Okay, ang rule natin babasahin ko ulit bro, pakinig yung both side sa ating pong rule. Una, ang tanong ay dapat hindi lalabas sa tema. Yan yung unang rule natin. Pangalawa, ang lahat na objection ay kailangang idaan sa moderator. Pangatlo naman, ang moderator ay kailangang respetuhin. Pang-apat, no side comment during cross-examination. Pang-lima, during cross-examination, it should be direct question, or during the questioning, you can use a premise question to clarify the content of the answer. Pang-anim, categorical question must be answered categorically. Saka magpaliwanag noon 1 minute. And then ikapito, no fallacy question. So sa rule number 1 po natin, Brother Eric, ay klaro po dito na sinasabi, ang tanong ay dapat naayon sa tema. So pasok naman po sa tema nyo, yung katanungan niya. Yan! Mag-post ka pa, Eric Villanueva, na nataob mo ko dahil challenge sa akin yan na gumawa ng debate review. Sana hindi ka na lang nag-post. Ha? Sana hindi mo lang ako minention para makita ang pagkataob mo rito. Sabi niya, objection moderator, hindi ba nasa role natin na wag itanong yung nasa unang stand? Ha? Sa Russia lang yun. Bakit nangyari yung ganon? Kasi may mga debater kasi sigurista na hindi sila mataob. Kaya sa affirmative stand nila, hindi sila pwedeng tanungin sa hindi nila nilatag kahit pa ang tanong ay nasa tema. Kahit pa ang tanong ay nasa tema, bawal silang tanungin
basta hindi nila nilatag. Yan ang kanilang yung tricking ginawa nila ba. Pinagbigyan naman ni Russia para naman ipakita na hindi siya bias, both sides. Ngayon, nakalimutan niya dito ang moderator, hindi si Russia. Oh, ngayon, ang sabi niya kasi sa stand niya, based sa ating ni-review kahapon, ang sabi niya kasi, bawal daw magpatira pa sa harapan ng rebulto kasi sasambahin ang Diyos, Espiritu at katotohanan. Yun ang sabi niya. Tinanong ko naman siya dito. Sinabi niya yun eh. Tinanong ko siya dito ngayon. Nahirapan na. Nag-objection. Josue 7:6. Nag-objection siya. Wala sa rule yung objection mo. Wala ako nilalabag sa rule kasi bago magsimula, pinapakinggan muna ng both sides ang rule ng moderator. Ewan ko saan kaya ang utak nito. Ha? Wala naman yun sa rule. Nasa unang stand, bawal itanong ang hindi nilatag. Wala naman sa rule yun. Ba't siya nag-objection? Ina nyo, lutaw. Tuloy natin. So ulitin ko po Brother Jando, pakiulit yung tanong, then mag-start tayo para sagutin yung tanong ni Brother Eric. Binanggit niya kasi kanina, na kapag nagsamba ka sa Diyos, hindi ka haharap sa isang rebulto. Tinanong ko siya, sa Biblia ba, hindi ba kailanman nangyari na mga alagad ng Diyos ay nagpatira pa sa harapan ng rebulto? Sabi niya, hindi. So dito sa Josue 7:6, kasi patira pa yung sinabi niya kanina, so nasa tema yung tanong ko. Sa 7:6 ng Josue, mababasa ba dyan na ang mga alagad ng Diyos ay nagpatira pa sa harap ng kaba ng tipan? Yes or no? So, mababasa sa harap ng kaban. Diyan po sa 7 sa Ayan. is. Yan. Pero yung diwa Shot ng na. tanong mo nung una, Na-shot sa na. 4:24 na inilatag natin sa 1. Shot na siya Pero rito. wala yun. Pero kung babasahin mo dyan, ayon po sa binigay mo na talata, pag binaba Shot mo na yung siya basa, rito. pinagalitan po yan eh. Bakit ka nagpapatira pa ng ganito? Sabi niya sa kay Josue. So wala pong yan. Hindi po utos yan. Unang-una, hindi utos yan. Kung ating pong babasahin. Tandaan natin wala sa tema na utos. Ang sa tema niya, ang rebulto ng Katoliko ay Diyos-Diyusan. Pero bad shot siya rito. Kasi sa affirmative stand niya, wala siyang nabasa na ang rebulto ng Katoliko ay Diyos-Diyusan. Wala. Ang ginawa lang niya, nag-assume lang siya. Iba kasi yung nag-assume ka lang sa talagang mayroon kang batayan. Kaya ang ginawa niya sa affirmative stand niya, fallacy of assumption. Fallacy of presumption. Bakit? Nag-a-assume lang siya sa isang bagay na hindi pa napapatunayan. Ang tawag dyan, fallacy of presumption. Basahin natin mga kaibigan para ating lalong mapahiya itong si Eric Villanueva. Kasi wala itong alam piling-piling niya. Daw siya nataob daw niya ako, different types of fallacy of presumption. Tingnan ninyo. Ano ang sabi dito sa fallacy of presumption, mga kaibigan? Ito. Fallacy of presumption. The fallacy of presumption occurs when an argument relies on an assumption. That is not necessarily true. In other words, the conclusion of the argument is based on premises that presume certain things without sufficient evidence or justification. Ang ginawa dito ni Eric Villanueva, nag-presume siyang napatunayan daw niya. Pero wala siyang nabasa na ang rebulto ng Katoliko ay Diyos-Diyusan. Sa mga talatang pinagbabasa ni Eric Villanueva, walang ni isa mang talata ang nagsabi na Diyos-Diyusan ang rebulto ng Katoliko. Wala, inassume niya lang yon. Sa mga referensya naman, wala naman siyang pinagkuha ng aklat Katoliko na nagsasabi na Diyos ng Katoliko ang rebulto para sabihin niya na Diyos-Diyusan. Wala. Pero ang lakas ng loob niyang sabihin sa post niya na nataob daw niya ako. Kaya next time, Eric Villanueva, huwag kang magpapatutsada sa akin. Dahil mahahalongkat talaga yung mga palpak mo. Kasi
Once nagpatutsada kayo sa akin, tatanggapin ko yan as a challenge to make a debate review. Ngayon, nire-review kita, galit na galit ka. Sabi niya, hihirit ka pa. Eh sana hindi mo ko binanggit doon sa sinabi mo. Minention niyo pa ako. Minention mo pa ako. Nataob daw lahat ng kalaban niya. Kasama ako doon kasi isa ako sa nakalaban niya eh. Ano, napahiya ka ngayon. Huwag ka kasi magpapatutsada kahit matanda ka na papatulan kita. Tandaan mo yan. Kahit matanda ka na papatulan kita. Wala akong pakialam. Basta wag mo kong papatutsadahin na nataob mo ko. Ha? Kaya, eto, debate review tayo. Tuloy natin. Ang fallacy of presumption ay isang uri ng logical fallacy kung saan ang argumento ay nakabatay sa isang mali o hindi napatunayang palagay, assumption. Ibig sabihin, ang lohika ay nagmumula sa isang bagay na ipinapalagay na totoo kahit wala namang sapat na ebidensya. Ang sa kanya lang, nagpatira pa ang Katoliko sa harap ng rebulto, therefore, di, Diyos-Diyusan, sabi niya, kasi therefore. Pero may nabasa ba siya? Wala. May napatunayan ba siya? Wala rin. Sa diwa meron ba? Wala rin. Tapos feeling nataob ako? Manigas ka ngayon dyan. Kung gusto mo, kontrahin ako, Eric Villanueva, kung nanonood ka man dyan ngayon, pwede mo kong tawagan, friends naman tayo sa Facebook. Tawagan mo ko, video call ka, makakapasok at mag-usap tayo. Magkakalabasan tayo ng dito. Tuloy natin. Walang utos na magpatira pa sa rebulto. So ang usapan natin, topic natin, yung rebulto mismo ng mga Katoliko na inyong ginawa. Iba po yan sa kaban, pero hindi naman pinahintulutan, hindi naman yan na inutos ng Panginoon na mismong doon ka sa harap ng kaban, magpapatira pa at sasamba. Next question. Sumasangayon ka ba na sa Hebreo 9:5 mayroon palang rebulto ng kerubin sa ibabaw ng kaban? Yes or no? Merong kerubin sa ibabaw ng kaban. Pero gaya ng sinabi natin, hindi inutos yan. Ipinatayo nga siya doon eh. Hindi daw inutos yan. Talaga bang hindi inutos? Kung mabasa natin nga inutos itong paggawa ng rebulto ng kerubin. Sabi niya, hindi inutos yan. Saan ka nakabasa hindi inutos yan? Inutos yan, oy. Ang Diyos mismo ang nagutos na gawin yan. Exodo 25:18. Hindi mo nabasa yon? Pakunwari pa ito. Hindi daw inutos. Inutos yon na sa harap ng, basahin na, bakit sila nagpatarapa sa harapan ng rebulto ng kerubin? Ito, basahin natin. At isimulan sa Exodo 25:18. Ito ang sabi. Ayon pa sa natulang talata, ganito. Lalagyan mo. Sino nagsasalita dyan? Di ba ang Panginoon, ang Diyos mismo? Inutusan niya si Moises. Lagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. Isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kerubin upang ito ang luklukan ng awa ay maging isang piraso. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin na parehong nakatungo at nakabukang mga pakpak na nilulukuban ng luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato na ang kautosang ibibigay ko sa iyo. Doon tayo magtatagpo. Yan ang reason bakit sila nakaharap sa rebulto ng kerubin, kasi ang sabi ng Diyos, doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Ngayon, doon naman tayo ngayon sa bakit pinatayo si Josue at ang mga Israelita. Ang mga Israelita kasi nagkasala. May nilabag sila
sa instruction ng Panginoon sa kanila. May nilabag sila. Kaya sila napaparusahan. Kaya yun, nagpunit ng kanilang damit at lumuhod sa harapan ng rebulto. Pinatayo sila ng Panginoon, hindi dahil masama ang ginawa nila, dahil alam nila, hindi, masama yung kanilang pagtirapa, kundi may mali silang ginawa. Oh, may mali silang ginawa. Ibig sabihin, hindi yan kulang yan, kulang. Ha? Maya nyo na ako sambahin, siguro kapag okay na, humingi mo na kayo ng tawad. Ganon. Ang nangyari kasi, nagpatira pa sila doon na para bang walang silang maling nagawa, may mga maling nagawa. Kasi ang instruction ng Panginoon, ito ang gawin ninyo, nalabag nila ang instruction. Kaya pinatayo. Hindi sila pinatayo dahil sila ay lumuhod sa harapan ng kaban. Natural silang luluhod doon dahil doon makikipagtagpo ang Panginoon sa pagitan ng dalawang kerubin. Palibasa, Eric Villanueva walang alam sa Bible. Galing-galingan. Tuloy natin. Sabi nga, ba't ka nagpapatira pa ng ganito eh? So, gaya ng ating tema, topic, patutunayan ko, dapat yung tanong mo patungkol sa mga santo ninyo, ng mga rebulto ninyo, ng mga Katoliko na ginawa ngayon. No? Hindi po yung nakaraan. Kasi unang-una, pag tinanong kita niya, Tingnan nyo ha, siya ang naghamon sa akin. Dapat ang itanong ko sa kanya ay patungkol sa mga rebulto ng Katoliko. Hindi sa nakaraan kasi alam niya nakaraan, talo siya dun eh. Ang gusto niya ngayon, sa Katoliko, challenge accepted. meron bang santo ang mga Katoliko dyan na ginawa nila? Na ginawa nila santo? Wala naman po, di ba? Next question. So, Mr. Moderator, ano lang po tayo? Sandali lang po. Stop na po tayo. Ayan, Tanong ko lang, ano Mr. Moderator, meron po ba tayong oras sa pagtatanong? Wala. Nahirapan na oh. Gusto lang makaganti, nahihirapan na. Lakas ng loob mong sabihin na taob ako. Wala ka pa na opportunity. Tanan niya, mga tanong ko sa kanya kasi gusto niya kasi doon ako mag-focus sa rebulto ng Katoliko. Challenge accepted. Tuloy natin. Meron ka mamaya meron kang oras kasi Hindi, ibig sabihin po kapatid, no, yung sagot po, yung pagsasagot pala, meron po ba tayong oras? meron po 1 minute po every kaya nga hindi 1 kita minute? kinakat kasi kaya nga hindi kita Sige. kinakat kasi hindi pa ubos yung 1 minute, okay? Kaya nga, So, kala ko mga 30 can seconds proceed na. now. Sige. Next Sige, question. Brother Jando, go ahead. Okay, next. Sinabi mo kanina, tagapamagitan daw ng Katoliko ang aming rebulto. Saang libro Katoliko mo nabasa na meron kaming aral na tagapamagitan ang rebulto? Ayan, eto na. Hinamon niya ako eh. Doon ka magtanong sa inyong rebulto. Challenge accepted. Sabi niya kasi ginawaran kaagapay eh. Ha? Ginawaran kaagapay. Ano naging kaagapay yun? Meron ba kaming turong gano'n? Tinanong ko siya, meron ba kaming turo? Tinanong kung maglalabas siya ng ebidensya kung meron ba tayong turo. So, ang aral ninyo, hindi ko alam. Pero, Yan ba? Yan ba? Nataob ako? Hindi mo pala alam eh. Ha? Kung baga, tatalon ka sa kung hindi mo alam kung mayroon bang malaking ano doon. Patibong o wala, basta tatalon ka ng tatalon. Ang lakas naman ng loob nitong sabihing nataob ako, hindi mo pala alam. Saan ka kumukuha ng patunay mo kung hindi mo pala alam ang aral namin? Eric Villanueva, saan ka kumukuha ng patunay mo kung hindi mo pala alam yung aral namin? Ha? Pahiya ka ngayon dito. Tuloy natin. binanggit ko, no, wag mong iaagapay yung lumang tipan. Na? Wag kang mag-aagapay. No, sa Ano? Aagapay ang lumang tipan? Hindi na sinabi mo sa sa affirmative stand mo. Ang sinabi mo sa affirmative stand mo, ang rebulto mismo ang ginawang kaagapay, hindi ang lumang tipan. Palpak eh. Palpak. Eric Villanueva, palpak talaga. Sana hindi ka na lang nagpatutsada sa akin para hindi ko nahalungkat ito.
Yan ay lesson sa iyo. Hindi pa ako tapos. Mayroon pa tong mga upcoming episodes. Mamayang gabi sa punto por punto dahil ako yung nakatoka. Itatapi ko naman mamayang gabi yung ikalawang tanong ko sa kanya. Ikalawang tanong ko sa kanya. Kung talaga bang napatunayan yung tema niya, hindi ka kasi sana nagpatutsada sa akin. Kasi challenge sa akin yan eh. I accept it as a challenge for debate review. Once sinabi niyong natatalo ako, tuloy natin. Sabi ng Diyos, wag mong iaagapay, no? Ang anumang larawan sa Diyos, no? So yun ang sinabi ko. Pero sa aral po ninyo, syempre hindi niyo naman na ikakalat yan, no? Na iaagapay ninyo ito sa Diyos. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay dumidiwa po yan. Kasi wala nga utos na ganun eh. Kapag nilabag mo yung utos ng Panginoon, papasok ka sa paglabag doon na ito'y dumidiwa ng pag-agapay. Oh, may nilalabag ba tayong utos? Wala. Ano ang sinabi sa utos? Basahin natin Exodo 20, versikulo 3 hanggang 5. Sabi niya kasi nilalabag daw natin eh. Ating basahin 3 hanggang 5. Ano sabi dito? Eto. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols. Uy, may idols ba tayo? Ang alam ko, icon eh. Icon. Kaya nga yung mga erehes dati na naninira ng mga rebulto sa Katoliko, ang tawag sa kanila iconoclast. Iconoclast. Ha? Iconoclasm ang kanilang pananampalataya, kanilang paniniwala, iconoclasm. Ang mga membro iconoclast. Ha? Iconoclast. Anong trabaho ng iconoclast? Tagapagbasag ng mga sagradong imahe. Ba't sila nang babasag ng mga sagradong imahe? Dahil ang kanilang mga Diyos-Diyusan hindi na nabibenta. Sa madaling salita, kalaban ng kanilang mga Diyos-Diyusan ang sagradong imahe ng Katoliko. Kaya pinagbabasag ng mga iconoclast. Therefore, si Eric Villanueva hindi na naman nakatindig sa kanyang tema. Exodus 20 verse 4, ang ipinagbabawal, idols. Walang Bible translation na nagsasabing ipinagbabawal ang icon. Ang icon. Okay? Kung sa Greek Septuagint mo ito babasahin, ang nakalagay dito, eidolon. Eidolon. Ay yung atin namang mga rebulto, ang tawag naman doon, eikonon. Iba ang eidolon, iba ang eikonon. Kaya pag sinabi kautusan ng pagbabatayan, wala tayong nilalabag. Dahil ang meron tayo, yung eikonon. Ang ipinagbabawal, yung eidolon. Tingnan nyo, palpak si Eric Villanueva. Straight to the point. Tapos ang lakas ng kanyang loob, sabihing nabutata daw ako. Tuloy natin. No images of animals. Meron ba tayong santo na hayop? Ha? Meron ba tayong santo na hayop? No images of birds. Meron ba tayong santo na ibon? Or fish? Meron ba tayong santo na isda? Wala. Kaya talagang palpak talaga to si Eric Villanueva. Tuloy natin ang video. Bagamat, sa aral po ninyo, wala. Pero sa Biblia, O see? Wala. Sa aral po ninyo, wala. Sa madaling salita, walang napatunayan. Straight to the point. Inamin niya, wala pala sa aral natin eh. Di walang napatunayan. Straight to the point. O, sabi niya sa Biblia daw. Sa Biblia ba? Meron ba talata sa Biblia? Na ang Katoliko, ang kanilang rebulto Diyos-Diyusan, meron ba ganun talata? Wala, uy. Walang talata sa Biblia na rebulto sa Katoliko ay Diyos-Diyusan kahit sa Old o sa New. Wala yon. Kaya yung pagko-connect ninyo sa Diyos-Diyusan ng mga pagano sa amin, hindi tumutugma. Bakit? Ang kanilang rebulto, kinikilala nilang Diyos. Ang aming rebulto, hindi namin kinikilalang Diyos.
Talagang walang napatunayan si Eric Villanueva. Tapos ang lakas ng loob mo sabihin, nataob mo ko. Ang lakas ng loob mo, kahit matanda ka, papatulan kita. Huwag mo kong gaganyanin. Napapatursadahin mo ako kahit nananahimik na lang ako. Dahil tinitiyak ko sa iyo, i-review ko yung mga debate natin, napapahiya ka lalo. Tuloy natin. Karon. Pag Biblia ang tinanong po natin, pasok po yun, kapatid. Next question. So, ang tema mo, rebulto ng Katoliko. At wala kang maipakita na aklat Katoliko na may aral kaming ganito na tagapamagitan ang rebulto namin. Ibig sabihin ba, ito ay kasinungalingan tong stand mo? Yes or no? Katotohanan, no? Kasinungalingan tong stand mo? Katotohanan? Anong katotohanan? Paano katotohanan? Inaamin na niya na wala tayong aral na ganyan. Ibig sabihin, ipinipilit niya na aral daw natin ng isang aral lang naman tayo, hindi na mamaratang. Meron bang pamamaratang na katotohanan? Ha? Meron bang pamamaratang na katotohanan? Once na pamamaratang, kailangan pa niyang imbestigahan kung totoo ba o hindi. Ha? Kung totoo, hindi na paratang yan. Kasi totoo eh. Ang problema ngayon, namamaratang ka. Kasi wala pa namang napapatunayan. Sa aral namin, wala kang nabasa. Paano mo napapatunayan? Tama ka. Di mali. Kawawa Eric Villanueva, kahit matanda ka, papatulan talaga kita. Wag mo kong iismulin. Kahit tahimik na ako na tao, once nagpututsada ka, na nanalo ka sa akin, marireview ko yung debate natin. Akala mo tapos na ako? Hindi pa ako tapos dito. Ilalabas ko pa yung ikalawang pagtatanong ko sa'yo at yun ang topic ko mamayang gabi sa punto por punto. Tuloy natin. Ang stand ayon sa Biblia. Kaya nga binanggit ko sa iyo, binasa ko sa Ang stand daw ayon sa Biblia, lagot ka ngayon sa susunod kong tanong. iyo sa Timoteo, ikalawa, maglalagay sila ng mga guro na ayon sa kanilang akala, no, na magtuturo no ayon sa kanilang pakinig, Sabi niya Biblia, lagot siya ngayon sa next question ko. na magtuturo no na ibabaling ang kanilang mga tainga, pakinig sa mga katha o aral ng tao. So doon po pumapasok ang ating ating sagot na dinidiwa po ito kapag hindi ito ayon sa Diyos, matik po yan, no? Matik po yan na ito'y paglabag. At ito nga ay tinutukoy sa Biblia na pag-agapay talaga. Bagamat, ulitin natin, bagamat itinatanggi Teka. Dito ko sa Biblia na pag-agapay talaga. Wala ba nga napatunayan sa Biblia? Wala ka pa sa Biblia. Nag-assume ka na naman. Hindi mo ba kaya napatunayan mo muna? Hindi yung nauna yung assume mo. Nag-a-assume ka eh. Wala ka pa napapatunayan eh. Biblia daw. Wala sa Biblia yan. Walang ni isamang talata sa Biblia na sinasabing ang rebulto ng Katoliko ay Diyos-Diyusan. Dahil kayo na mismo ang nagsasabi, wala kami sa Bible. Ha? Ang Protestante mismo ang nagsasabi, walang Katoliko sa Biblia. Tapos larawan ng pag-aaral, sa amin yung binabato, wala pala kami sa Biblia. Ano naman to? Tapos ang lakas ng loob mong sabihin natalo ako? Saan ka natalo eh? Nahirapan ka o? Naipit ka rito? Kawawang kawawa. Tuloy natin ang tanungan. o tinatanggi ng sino man o ng aral po ninyo, hindi po maitatanggi po yan. Ano hindi ba itatanggi? Tinatanggi nga kasi wala kaming aral. Ikaw ang nagsabi, wala kaming aral na ganyan eh. Ano namang klaseng to? Ano namang klaseng kalaban to si Eric Villanueva? Siya na ang nagsabi, wala tayong aral na ganyan. Tapos sabi niya, hindi nyo maitatanggi yan. Ano ba namang klaseng kausap to? Mukhang lutaw. Yung katawan nasa Mindanao, yung utak nasa Luzon. Ba naman, tuloy natin. Pagdating sa salita na Diyos o sa Biblia. Next question.
Okay, sabi mo kanina, kinonfirm mo wala ito sa aral namin. Pero sabi mo, katotohanan yan ayon sa Biblia. Saan sa Biblia natin mababasa? Ayan, challenge accepted. Gusto mo Biblia? Ngayon, Biblia tayo. Na ang rebolto ng Katoliko ay tagapamagitan nila. Saan sa Biblia? Tulala. Tulala. Na mental block. Na mental block si Eric Villanueva. Tapos ang lakas ng loob mo sabing nataob ako? Ha? Ang lakas ng loob mo sabing nataob ako? Mental block ka oh. Ay! Kung pumasok man si Eric Villanueva sa live ngayon, ha? Sa comment section, tinitiyak ko, sa oras na ito, wala na sa comment section yan. Wala na. Kasi masakit ang totoo eh. Masakit ang totoo. Kaya titiyak ko, wala na yan. Kasi kung nandyan pa yan, tawagan mo ko Eric Villanueva. Pag hindi ako tinawagan, wala na. Umalis niya kasi masakit sa tenga yung mga sinasabi ko. Total friends naman tayo sa Facebook. Tawagan mo ko, video call mo ko. Video call mo ko. Alam ko nandiyan ka sa una eh. Pero alam ko ngayon wala ka na ngayon. Sige, video call mo ko kung nandiyan ka pa rin. Kaya din kung ano, kung malakas ba yung loob mo na kontrahin tong debate review na ito. Oh, sana next time, bago ka magpatutsada, mag-isip-isip ka muna. Ay, kung magpapatutsada ako, di ko na lang isali si Jando. Mahirap na kapag isali si Jando kasi nire-review yung debate, nabibisto ako. Diba ganon? Tuloy natin. Oo. Sa Biblia mababasa? Ay, wala pong mababasa niya. Kasi Ayan! wala naman silang ginawang review. Dalawa na! Wala sa aral ng Katoliko, wala rin sa Biblia. Straight to the point. Kung wala sa aral ng Katoliko, wala sa Biblia, saan niya nabasa? Sa utak niya lang. Kumbaga, inassume niya lang. Ang ganito ko eh, sa debate talaga, pag ako ang nagtanong, hindi ako focus sa sasabihin nyo. Yan tinuro kay Jared Almasora. Kapag may debate ka, huwag kang mag-focus sa mga argumento ng kalaban mo. Ang fokusan mo yung tema, hindi yung argumento niya. Kasi may mga pagkakataon na yung argumento ng kalaban lumalayo. Pag yun hinabol mo, dalawa na kayong lumalayo. Kaya doon mo diinan sa tema. Yun ang tinuro kay Almasora. Ngayon, ito na ngayon. Dinidiinan ko siya. Patutunayan daw niya na ang rebulto ng Katoliko ay mga Diyos-Diyusan ayon sa Biblia, mga referensya. Biblia at mga referensya. Sa referensya kasi aral ng Katoliko ang pinag-uusapan dito, tinanong ko siya, may aral ba ang Katoliko na Diyos ang rebulto? Sabi niya, wala kayong aral na ganyan. Wala kayong aral na ganyan. Pero, hindi mo maitatanggi yan. Hindi mo maitatanggi yan. Wala kayong aral na ganyan, pero hindi mo maitatanggi yan. Wala nga eh. Ba't ko tatanggapin? Eh wala nga. Natural itatanggi kasi wala nga. Ba naman to? Oh, kaya sana next time, bago ka magpatutsada, bago mo ko i-mention sa mga post mo, mag-isip-isip ka muna. Dahil ngayon, tatapusin ko talaga ang debate review na ito mula sa stand mo, sa tanungang nangyayari. Talagang tatapusin ko ito. Sinimulan mo eh. Ha? Kung meron ka reklamo, pasukin mo ko. Pwede mo ko tawagan sa messenger ko. Mag-uusap tayo sa live. O, tuloy natin. Bulto noon eh. Yung iglesia noon eh, wala ka talaga mababasa. Oo. Kasi wala naman silang bulto na nilulurat tinatasalan. So anong babasahin natin dun? Wala sa Biblia, wala sa anak Katoliko. Saan niya kinuha? Wala. Tapos ang lakas ng loob niya sabihin na taob ako.
Nako, nanggigigil ako sa mga ganyan na comment eh. Ganyan na post, nataob ako, nanggigil ako sa mga ganyan, gumagawa ako ng debate review. Kahit balibalikan natin, wala kang mababasa. Lumabas na lang yan ng inutos ninyo, yung sa pamamagitan ng... Sabi niya, wala ka ring mababasa. Talagang wala kaming aral na ganyan. Ito ka basahin. At take note, negative ako rito, affirmative ka. Ang trabaho ko lang kontrahin yung ano mo, yung tindig mo. Hindi ko rin lang magtindig dito, ano ka ba? Walang karanasan tong pastor na to eh. Walang karanasan to. Piling-piling, galing-galingan. Oh, galing-galingan, di ba? Galing-galingan ka, no? Oh, piling, galing-galingan. Sabi niya sa post niya, si Jando, galing-galingan lang si Jando. Ganun galing-galingan. O, tuloy natin. ninyo. At pumapasok nga po dyan yung katha. Di po ba? Doon pumapasok yan yung turo po ninyo, ng turo ng tao at hindi turo ng Diyos. Turo ng tao, turo ninyo. Ano bang turo natin? Ang Diyos ay nasa langit. Kaya kapag tayo ay nagdarasal, Ama namin na nasa langit ka. Yun ang turo namin. Tapos ayaw mo yung turo namin? Ayaw mo yon? Kung ayaw mo yun, inasaan ng Diyos para sa'yo kung ayaw mo yung turo namin. Ano bang mali sa turo namin na ang Diyos nasa langit? Mali bang turo yon? Oh, walang mali sa turo namin. Nag-iimbento lang kayo kasi akala nyo yung sinasabi mo, yan ang turo namin. Akala mo lang yun. Pero hindi. Tuloy natin. Dapat doon lang po tayo pasok sa turo ng Diyos para hindi natin na... Ang turo ng Diyos, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Kaya wala kaming Diyos-Diyosan. Ang meron sa amin, imahe ng mga santo, hindi Diyos-Diyosan. Kasi yung Diyos-Diyosan, yun yung mga hindi Diyos pero kinikilalang Diyos. Kaya nga Diyos-Diyosan eh. Kasi hindi Diyos, kinikilalang Diyos. Oh. Diyos-Diyosan. Wala kaming ganun eh. Kaya ang aral ng Diyos, sinusunod namin. Ayaw mo lang kasi may assume ka. Tuloy. gamit o masabi na ito'y kathalang ng tao o kaisipan lang ng tao. Okay, next question. Inamin mo kanina na wala yan sa aral namin, sabi mo nasa Biblia. Pinanaba kita ng talata, wala ka rin may pakita. Tinatanggap mo ba na yung sinabi mo na ang revolto ay tagapamagitan namin, wala sa aming aral at wala rin sa Biblia? Yes or no? Ay. No! Nagno na naman siya. Ba't ka nagno? Ikaw ang nagsabi kanina, wala sa aral namin, wala rin sa Biblia. Nalito. Kawawa si Eric, nalito. Ba't ka nagno? Umamin ka kanina. Wala sa aral namin. Tinanong ka sa Biblia. Mo, wala sa aral namin yan. Nasa Biblia. O sa Biblia tayo hinahanap. Sabi naman, walang talata. Wala sa aral. Wala sa Biblia. Tapos tinanong kita, inaamin mo ba na wala sa aral namin, wala rin sa Biblia? Sabi naman niya, no. Ano ba naman to si ano? Si Eric Villanueva? Hindi ganyan. Kaya dito na nagkawindang-windang ka na dito eh. Tuloy natin. Unang-una, sabi ko, diwa. Diwa. Pero yung aral ninyo, Anong diwa? Kahit sa diwa hindi tutugma eh. Kung wala kaming aral, hindi pwedeng i-apply ang diwa. Wala kaming aral. Kung wala sa Biblia, hindi pwedeng i-apply ang diwa. Ba't ka nag-a-apply ng diwa sa wala? Ha? Ba't ka nag-a-apply ng diwa sa wala? gaya ng sinabi po natin, sinagot natin, wala pa naman kayong rebulto, wala pa naman kayong rebulto dyan eh. O kung wala ba kami, ba't mo sinabi nasa Biblia? Kung wala pala kami ng panahong yan, wala pa kami rebulto ng panahong yan, ba't mo sabi nasa Biblia? Kawawa. No? Wala pa kayong ginagawa rebulto at ito, iglesia ang pinag-uusapan natin, hindi po katoliko o
ribulto ng Katoliko. Oy! Hindi daw rin ng Katoliko pinag-uusapan dito. Teka. Katoliko ako hinahamon mo. Ang pinag-uusapan ribulto, Diyos-Diyosan. Kanyo ribulto sasabi mo? Ribulto ng mga satanista? Ba't mo ako hahamunin sa isang temang wala naman kami? Katoliko ako. Ang tema mong hamon sa akin, ribulto, Diyos-Diyosan. Ba't ako Katoliko hahamunin mo Di pala ribulto ng Katoliko. Ikaw mismo nagsabi kanina. Tanungin mo ako sa ribulto ng Katoliko, hindi sa ribulto ng lumang tipan. Ikaw ang nagsabi, ribulto ng Katoliko. Sasabi mo ngayon, wala akong tema na ribulto ng Katoliko. Nalito. Nawindang. Balikan natin sinabi niya. Ribulto, wala pa naman kayo ribulto dyan eh. No? Wala pa kayong ginagawa ribulto. At ito, iglesia ang pinag-uusapan natin, hindi po Katoliko o ribulto ng Katoliko. Hindi daw ng Katoliko pinag-uusapan. Ano ba ang tema mo? Ha? Sabi niya, iglesia ang pinag-uusapan. Anong iglesia? Iglesia pinag-uusapan. Ang tema mo, Diyos-Diyosan ng ribulto ng Katoliko. So ang tema, ribulto ng Katoliko, hindi iglesia. Sabi niya, hindi pinag-uusapan ng ribulto ng Katoliko. Ha? Ano? Ikaw gumawa ng tema mo, ano ka ba? Balikan natin, tingnan nyo ha, sabi niya, hindi pinag-uusapan ng ribulto ng Katoliko. Yan ang tema mo Balikan natin. Unang-una, sabi ko, diwa. Diwa. Pero yung aral ninyo, gaya ng sinabi po natin, sinagot natin, wala pa naman kayong ribulto, wala pa naman kayong ribulto dyan no? Wala pa kayong ginagawa ribulto. At ito, iglesia ang pinag-uusapan natin, hindi po Katoliko o ribulto ng Katoliko. Alam mo na baka sinungaling taong ito? Iglesia daw ang pinag-uusapan namin. Yun ba ang tema mo? Yun ba ang tema mo? Iglesia ang pinag-uusapan natin dito? Mahiya ka naman, Eric Villanueva. Lakas ng loob mo Sabihin na hindi ribulto pinag-uusapan ikaw gumawa ng tema. Wasak na wasak ka rito Eric, asan ka na ngayon? Hiya ka naman. Lakas ng loob mong sabihin natalo ako? Lakas ng loob mong sabihin natalo ako? Hindi mo napatunayan tema mo? Tapos natalo mo ako? Tuloy natin. At itong kasi papatulan ko to kahit na matanda na ito. Ayoko kasi yung mga sinungaling. Tingnan nyo Unang requirements para maging evangelist ng Protestante, kailangan sinungaling ka. Ginagawa niya ngayon Ang pinag-uusapan daw, iglesia. Hindi iglesia ang topic natin ito. Ang topic mo, patutunayan mo na Diyos-Diyosan ang ribulto ng Katoliko. Iyon ang tema mo. Tapos sasabihin mo dito, iglesia ang pinag-uusapan, hindi ang ribulto ng Katoliko. Nalito. Tuloy natin para kitang-kita ang pagkalito niya. Pero gaya ng sinabi po natin, dinidiwa po yan, gaya ng binasa natin sa 1 ng Roma 18, pinalitan na ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Nagsigawa sila ng mga Sabi niya, ang katotohanan ng Diyos ay pinalitan ng kasinungalingan. Ang katotohanan ng Diyos, si Kristo pinako sa cross. Yung aming ribulto ba, si Kristo hindi pinako sa cross? Tingnan nyo litong-lito na siya ngayon. Sa diwa daw, sa diwa. Ang katotohanan pinalitan ng kasinungalingan. Ano ang katotohanan? Si Kristo pinako sa cross. Ibig sabihin, pag pinalitan ng kasinungalingan, yung aming toro, si Kristo hindi pinako sa cross. Yung aming ribulto, yun ang naglalarawan ng Kristong pinako sa cross Tingnan nyo yung crucifix.
Naglalarawan niya ng Kristong pinako sa cross. Kasinungalingan ba yan? Pinalitan daw ng kasinungalingan. Eh di, mali yung aming larawan na may Kristong pinako sa cross, mali pala yan. Eh anong totoo? Kung mali, anong totoo? Ano? Hindi nag-iisip si Eric Villanueva. Tapos ang lakas ng loob sabihin, nataob niya ako. Next time ha, Eric, bago ka magpatutsada, isip-isip muna. Sa mga nakakadebate ko, wag niyo akong patutsadahin para di ako gumawa ng debate review. Mapapahiya talaga kayo pag ako gumawa ng debate review. Mahalong ka talaga yung ano ninyo, mga mali ninyo. Tuloy. Na mga revolt na mga tao, ng rebulto, no? Na dapat sabay ng Diyos, sinamba nila yung tao. So sabi ko nga, Ano? Sinamba yung tao? Sinamba yung tao? Yun ang turo namin. Basahin natin yung official na katuruan ng Simbahang Katoliko patungkol sa sa mga santo. Kung sinamba ba natin yung tao. Okay, ito basahin natin ha. Ito, Our Catholic Faith, page 220. Tingnan nyo na nakalagay dito. Yan. Does the first commandment forbid us to honor the saints in heaven? The first commandment does not forbid us to honor the saints in heaven, provided we do not give them the honor that belongs to God alone. O maling aral ba yan? Maling aral ba yan na i-honor ang mga santo? Maling aral ba yan? Sinasabi na nga ng Biblia, kahit pa sa mga magulang mo, honor your father and your mother. Tapos sabihin nyo, mali. Tuloy natin. Devotion to the Blessed Virgin Mary and veneration of the saints are not opposed to the commandment to adore God alone. We do not worship the saints. Yan ang aming turo. We do not worship the saints. Tapos iginigiit niya na sinasamba daw ang tao. Tingnan mo, we do not worship the saints. Kapag protestante kasi nagsalita, isa lang ang meaning ng worship sa kanila. Isa lang. Yung adoration. Yun lang. Kaya, sorry ka. We adore God alone. Wala kaming turo, we adore the saints. Wala kaming turo na we adore the saints. Ngayon, when it comes to worship, kasi dalawa meaning ng worship eh. May adoration, may veneration. Yung pag-venerate ba sa tao, masama? Yung pag-venerate ba sa tao, masama? Basahin natin kung masama ba. Daniel 2:46, King James Version. Daniel 2:46, King James Version. Anong sabi dito? Sabihin natin na. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. The king answered unto Daniel and said, Of a truth it is that your God is a God of gods and a Lord of kings and a revealer of secrets, seeing thou coldest reveal this secret. Ayan. So, si Daniel, sinamba ni Haring Nebuchadnezzar, pero hindi niya kinilalang Diyos sapagkat kinilalang Diyos ng hari ay ang Diyos ni Daniel. Tagalogin natin, ano? Palibhasa, walang alam si Eric Villanueva sa Bible. Sabi dito, nang magkagayoy ang Haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel. Dahil siya sumamba kay Daniel, Diyos na ba niya si Daniel? Mali. At nag-utos na sila'y maghandog ng alay at nang may masarap na amoy sa kanya. Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi,
sa katotohanan ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos. Kinilala ba ng hari na Diyos si Daniel? Wala. At Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga lihim niya, mang ikaw ay nakapagpahayag ng lihim na ito. Tuloy natin, kung pinagalitan ba ni Daniel ang hari, nang magkagayoy, pinakadakila ng hari si Daniel at binigyan siya ng maraming dakilang kaloob at pinapagpuno siya sa buong lalawigan ng Babylonia at pinapaging pangulo ng mga tagapamahala sa lahat na pantas sa Babylonia. At si Daniel ay humiling sa hari at kanyang inihalal si Sadrach, si Mesak at Abednego sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia. Ngunit si Daniel ay nasa pintuang daan ng hari. O meron ba dyan na kanyang pinagalitan si Haring Nabucodonosor? Wala. Bakit? Anong klaseng pagsamba ang ginawa ng hari kay Daniel? Magandang balita Biblia, ang sabi diyan ay yumukod ang Haring Nebukadnezar at nalapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang. So, dalawang uri ang meaning ng pagsamba. Una, kinikilalang Diyos. Pangalawa, pagbibigay galang lang. Hindi kinikilalang Diyos, pagbibigay galang lang. Ngayon, sabi niya, ang katotohanan, pinalitan ninyo ng kasinungalingan sa halip na sambahin ang lumalang. Anong klaseng pagsamba yon? E di yun nauukol sa Diyos. Yun nauukol sa Diyos. Sa halip na sambahin ng lumalang, ang sinamba ang nilalang. Ano yung pagsambang tinutukoy doon? Yung pagsambang sa Diyos lang. Ngayon, meron bang turo ang Katoliko na yung pagsambang sa Diyos ay ialay sa mga santo? Wala. Ang sabi dito, the first commandment does not forbid us to honor the saints in heaven, provided we do not give them the honor that belongs to God alone. Provided we do not give them the honor that belongs to God alone. Oh, anong sabi? We do not worship the same. Straight to the point. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Kaya sana, Eric Villanueva, wag matigas ang ulo. Sasabihin mo na taob mo ko? Saang banda sa debating ito na taob mo ko? Ikaw mismo hindi nakapagpatunay. Wala sa Biblia, wala sa aral namin. Saan mo kinuha? Eto, sa utak mo lang. Saan mo kinuha? Sa paratang mo lang. Saan mo kinuha? Sa chismis ng mga pastor. Doon mo kinuha. Pero, Biblia, wala. Referensya, wala rin. Anong napatunayan mo? Paano mo ko matataob kung wala kang napapatunayan? Palibhasa talaga. Tanda ka na kasi kaya makalimutin ka. Huwag kang makakalimot. Huwag mo akong pararatangan ng ganyan. Dahil talagang hindi ko lulubayan yung debate review na gagawin ko. Mamayang gabi, abangan ninyo mamayang gabi sa live ng Punto por Punto. Ako'y nakatapik para mas marami makapanood. Ilalantad natin kung yung ikalawang tanong ko naman kay Eric Villanueva kung napatunayan ba talaga niya o wala. Tingnan nyo kawawang-kawawa siya doon sa sa debating ito tapos sasabihin niya natalo niya ako, nataob niya ako. Sino niya yung debate review yung debate review yung ginawa ni ni SLTV. Si SLTV isa pa 'yon. Isa pa 'yon. Hindi marunong mag-judge si SLTV. Napatunayan na yun na maraming beses. Hindi siya marunong humatol ng tamang diskusyon kung sinong nanalo, sinong natalo. Ang sa kanya lang,
Gusto niya ipakita na natalo ang Katoliko, kailangan namang batayan. Tingnan nyo ito, gibang-giba si Eric Villanueva. Oh. Tuloy natin. Tuloy natin yung video ito. Dinidiwa. Next Pero question. sasabihin mo sa akin, word for word, na yan ni Katoliko, wala pa nga kayong ginawa po. niyan. Okay, next question. Sabi mo, ginamit mo ang Roma 1:26 na ang katotohanan ng Diyos ay kanilang pinalitan ng kasinungalingan. Ibig mo bang sabihin sa panahon pa lang ng Roma 1, meron ng rebulto ang Katoliko na siyang ipinalit sa tunay na katotohanan? Yes or no? Eh, gaya na sinabi ko, hindi pa nga kayo naggagawa niyan. Tingnan na, tulala siya. Tingnan nyo ang grammar ng Roma 1:26 para makita ninyo na talagang wala itong si Eric Villanueva. Lakas ng loob mo sabihin natalo ako? Papahiya ka tayo ngayon. Nasabi dito, dahil dito, hinayaan sila ng Diyos. Sa madaling salita, may tinutukoy na mga tao si Apostol Pablo dito. Dahil dito, hinayaan sila. Hinayaan, ibig sabihin, past tense na yan. Hinayaan sila. Mayroong mga taong tinutukoy. Ibig sabihin, bago isulat ni Apostol Pablo ang Roma 1:26, existed na ang mga taong yan. Kasi hinayaan sila ng Diyos sa mahahalin na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik sa babae, sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae at sila nagkipag-unayan. Roma 1:23 yata yun eh. At least 23, no? Tinalikuran nila. Oh? Mayroon siyang taong tumutukoy na tumalikod. Panahon pa lang ni Pablo, nagsipagtalikod na ang mga ito. Siya mismo ang nagsabi na sa panahong ito, wala pang rebulto ang Katoliko. Therefore, hindi Katoliko tinutukoy dyan. Kawawa naman to. Hindi Katoliko tinutukoy dyan. Ang tinutukoy dyan, yung mga tao na tumalikod sa Diyos. Bakit? Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila'y mga larawan na mga taong may kamatayan. Sinamba nila. Di sa panahon niya, nasisamba na yung mga taong yan. Pero siya mismo ang nagsabi, wala pa tayong rebulto niyan ng panahong yan. Di hindi tayo yan. Kung hahabulin mo sa diwa, kahit sa diwa, talagang hindi tugma sa Katoliko eh. Kahit sa diwa. Tapos ang lakas ng loob sabihin na natalo ako. Pahiya talaga kita ngayon sa episode na ito. Sinadya mo ako eh. Kala mo takot ako sa'yo? Takot. Kahit mag-abot tayo person, hindi ako takot sa'yo eh. Tuloy natin. Objection moderator. Okay, time stop. 2 minutes and 31 seconds. What is the objection? Categorical ang aking tanong, moderator. Ang tanong ko sa kanya, ginamit niya ang Roma 1. Ang sabi sa Roma 1, kanilang pinalitan ang katotohanan ng kasinungalingan. So meron ng pagpapalit na nangyari. Ang tanong ko sa kanya, dahil merong pinalitan sa panahon ni Apostol Pablo, meron na bang rebulto ang Katoliko ng panahong yon o wala pa? Meron o wala? Categorical question So, po, Brother Eric. Okay, so nasagot na nga po natin yan, no? Nasagot natin na wala nga. Wala nga! Hindi rebulto ng Katoliko tinutukoy doon. Wala pa nga eh. Ang sabi, tinalikuran nila at sila'y nagsisamba sa mga nilalang. Di wala pang rebulto ng Katoliko. Hindi Katoliko yan. Talaga si Eric Villanueva talaga. Tapos lakas ng loob mo sabihin natalo ako. Lakas ng loob mo sabihin natalo mo ako dito. Hindi ka nahiya? Ano? Gusto mo na akong patigilin? Kasi pahiyang-pahiya ka? Asan yung patunay mo rito? Nananalo ka? Asan yung evidence mo nanalo ka?
Biblia, wala. Referensya, wala. Saan mo kinuha yung sinasabi mo? Wala. Kukutin mo lang. Tapos ang lakas ng loob mong sabihin natalo ako? Tol, pakita natin to para makita talaga. Oh, Wala at kahit nung una, sinagot natin wala kasi nga, wala pa naman kayong ginagawang rebulto niyan. Ang sinasabi natin, dadating yan kasi nga, no? anong darating? Anong darating? Tinalikuran. Nangyari na. Pinalitan. Di nangyari na. Anong darating? Pag darating, ang nakalagay sana, papalitan. Kung darating, dapat sana, papalitan. Iyang sinabi, pinalitan. Di nangyari na. Tapos darating. Pilipino ka? Hindi mo alam ang grammar ng Pilipino sa past tense at future tense? Iwan ko na lang, tuloy natin. Sabi ng Biblia at inagapay dito na gagawin nila to, gagawin pa lang nila to. Yung gagawin pa lang nila, ginawa na nga yan eh. Pinalitan. Meron bang, pwede bang gamitin yung term pinalitan na wala pa pinapalitan? Ha? Alam mo, kamare, si kumpare, bakit? Yung kanyang lumang lamesa, pinalitan niya. Ha? Pinalitan? Oo. Talaga? Ano pinalit niya? Basta pinalitan niya yung kanyang lumang lamesa. Puntahan nga natin. Kumpare, ano yon mga kumare? Sabi kasi ni kumare kasi, yung iyong lumang lamesa, pinalitan mo raw. Pwede ko pang makita kung anong pinalit mo? Sabi mo kumpare, wala pa. Teka, sabi mo pinalitan. Kaya nga, pinalitan. Sabihin, gagawin pa niya. Ah, ikaw ang nasabi, pinalitan. Nangyari na sana. Ba't wala? Yun na nga, ang pinalitan, papalitan pa. Tagalog yan, Tagalog. Hindi mo naintindihan. Saan ka ba nag-aral ng Filipino subject? Ha? Saan ka ba nag-aral ng Filipino subject? Sa kangkungan? Yung term pinalitan, nangyari na yun. Tapos darating. Yung darating pinagsasabi mo. Hindi darating yan. Nangyari na. At dahil wala ba kaming ributo ng panahong yan, hindi yan kami. Binabato mo lang sa amin. O talaga, palpak ka talaga, ano? No, na aagapay nga kayo sa mga ganyang bagay. Anong aagapay? Saan nga sa aming turo? Tinanong kita kanina, saan sa aklat ng Katoliko mabasa na ang rebulto'y ginawa naming kaagapay? Ang sabi mo, wala sa aral namin. Tapos sabi mo ngayon, gagawing kaagapay. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nahihiya? Sabihin mo natalo mo ko? Pero aminado naman kayo eh. Meron na ba kayong rebulto niyan? Sabi nyo? Hindi naman. Di ba? So parang ang tinanong mo, yung sarili mo. Wala pa nga kayong rebulto niya kasi wala pa nang inuutos ang iglesia dyan na gumawa ng rebulto. O tamo, ikaw mismo umaamin dyan ha? Umaamin mo na wala kaming rebulto ng panahon niya. Hindi yan kami. Utak talaga, ewan ko lang kung saan kinuha. Wala pa. Kaya dito, pag gumawa ka ng ganyan, lumalabag ka sa Diyos. Pag ginawa mo yan, gumawa kayo. Kasi nga pumasok yung kathanin nyo, yung aral ng tao. Ano? Ang aral namin, ang Diyos nasa langit. Kaya pag kami nanalangin, Ama namin na nasa langit ka. Yun ang aming dasal. Yun ang aral namin. O kaya nga si Santa Maria, iniakyat sa langit kasi yung anak niya nasa langit. Wala kaming turo ni Santa Maria, nilagay sa rebulto. Wala kaming turong ganyan. Yung sinasabi mong kathaan namin, tutulan mo. Tutulan mo yung kathaan na sinasabi, kathaan namin na ano, ang Diyos sa langit, tutulan mo yan. Katha pala yan eh. Tutulan mo. Takot lumaban na, next debate, kaya patunayan mo sa akin.
Na yung kata namin na ang Diyos sa langit, mali. Sabi mo, So Next ginawa question. ninyo. Doon po papasok yan. Next question, bro. again, next question. Gamit mo ang Roma 1.25. Ang sabi dito, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Kung wala pang rebulto ang mga Katoliko ng panahong ito, sino ang tinutukoy ni Pablo na tumalikod sa katotohanan at pinalitan ng kasinungalingan? Sino tutukoy niya itong wala pang rebulto ang Katoliko? So ang tinutukoy diyan, kapatid, no, lalabas pa nga yan, no? At tulad dati, nalimbawa Anong lalabas pa nga yan? Ang sabi, tinalikuran, nangyari na, lalabas pa lang yan. Lilitaw na before niya sinulat, wala pang taong tumalikod sa katotohanan at pinalitan ng kasinungalingan. Nalitaw na ganyan. Nangyari lang nung lumitaw ang Katoliko, parang gano'n yung pinapahiwatig ni Eric Villanueva. Paano yung mga pagano sa lumang tipan? Ay nako. Anong nangyari dito? Tapos ang lakas ng loob sabihing natalo niya ako. Ang lakas ng loob sabihing natalo niya ako. Paano mo ko natalo sa debating ito? Nako, ewan ko na lang. ano Objection, yan, moderator. Kaya nagbigay ka sa lumang tipan eh. Objection, moderator. 1 minute and 24 seconds. Ano yung objection? Ang sabi dito, tinalikuran. So, mayroon ng pagtalikod na nangyari. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan. So, mayroon ng pagpapalit na nangyari. Ang tanong ko sa kanya, kung sa panahong ito wala pang rebulto ang Katoliko, sino ang tinutukoy nito? Ang sabi niya, lalabas pa lang yan. Mali, nangyari na nga eh. Kaya nga sinabi, pinalitan, tinalikuran eh. Ang tanong ko sa iyo, sagutin mo. Kung wala pa palang rebulto ang Katoliko ng panahong ito at meron ng pagtalikod na nangyari, meron ng pagpapalit na nangyari, sino ang tinutukoy ni Apostol Pablo rito? Sagot. Brother Eric, meron ka bang counter objection? Yes, meron, kapatid, no? Sige, pakinggan natin. So, sinagot na po natin yan, no, kapatid, no, kung naintindihan natin, kapatid, no, na tinutukoy nga dyan, gaya na binigay natin, yung sa lumang tipan. At hanggang Sa lumang tipan pala. Sa lumang tipan pala ang tinutukoy. Di hindi pala kami. Tingnan mo, siya mismo nagwasak sa tema niya eh. Straight to the point. Sa lumang tipan pala tinutukoy, hindi kami. Wawa naman si Eric Villanueva. Tapos ng lakas ng loob sabihin natalo daw ako. Ha? Ano talaga pinagsasabi mo rito? Iya ka naman. Tuloy natin. ngayon, ginawa nila yan sa panahon ni Pablo at gagawin pa lang. Teka. Ano ba talaga totoo? Ginawa nila sa panahon ni Pablo o gagawin pa lang? Tingnan nyo ha. Two opposite statement cannot both be true. Tapos sasabihin niya, ginawa nila yan sa panahon ni Pablo at gagawin pa nila. Anong gagawin pa nila? Ginawa na nga. Utak. Isip. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong sabihin natalo ako. Ang lakas talaga ng loob mong sabihin talo ako, ano? Ang lakas talaga ng loob niya sabihin natalo ako. Kawawa naman. Kita nyo? Hindi pa ako tapos, Eric Villanueva. Mamayang gabi, tatapik ko pa ito. Doon naman ako sa second question ko sa'yo. Kung napatunayan mo ba talaga ang tema mo
Kasi kung napatunayan mo, taob ako. Hindi mo napatunayan mo sabihing taob ako. Ikaw yung nataob. Tuloy. Sige, sige. Dapat Ganito, makuha ganito. natin. Sinagot ko na po yan eh. Okay, okay. Moderators, Dapat time muna. tatapusin muna ako, no? Sige po, sasagutin ko ganito bro. Bro Jando, since hindi naman po categorical yung tanong mo, so yung sagot niya yun na yun po, pwede mong gamitin yan mamaya sa yung rebuttal. So proceed tayo sa next question. So tinatanggap mo ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito yung mga tao sa lumang tipan kung saan ang Diyos ay kanilang pinalitan at tinalikuran? Yes or no? Kakasabi mo lang eh. Yes, at the same time, sa panahon din nila umiiral yan. Yes, panahon nila umiiral at sa pangkasalukuyan gagawin yan. Bakit? Maliwanag naman yan na sinabi ni Pablo. Sinabi yan eh. 'Di ba? Mapasok sa inyo yung mga kasamahan din ninyo na magsasalita. Namamaratang lang. Namamaratang lang, nag-a-assume lang, tapos ang lakas ng sabihin niya na natalo daw ako. ang lakas naman ng loob sabihin natalo ako. Ang lakas ng loob sabihin natalo ako, no? Tuloy natin. Kasinungalingan laban sa aral. So pumasok Next yan. question. Ang ano diyan, sagot diyan, past tense, future at present tense, future. Ano? Future? Sinabi, tinalikuran, future tense yun? Saan ka nakita ng term tinalikuran na future tense? Ang future tense ng tinalikuran, tatalikuran. Tatalikuran. Pag term, tinalikuran, past tense yan. Ano ba naman? Oh. Ano ba naman to? Pinalitan. Pinalitan. Future tense. Ewan ko na lang. Tense, gagawin yan, kapatid. Okay, ang next question natin dahil 50 seconds na lang yung natira. So isang tanong na lang Brother Jando at isang sagot na lang ito. For your final question para sa first stand. Okay. Next question. Dahil tinatanggap mo na pangatagalumang tipan pala ang tinutukoy na ito at ang topic mo ay Rebulto Katoliko, inaamin mo ba ngayon na lumabas ka pala sa paksa? Kasi Rebulto Katoliko ang topic mo, pero ang pinuntahan mo, Rebulto ng mga nasa lumang tipan. Yes or no? No! Kaya Nagno na naman siya. Nagno na naman siya. Siya na ang nagsabi mismo. Sa panahong yan, wala pang rebulto ang Katoliko. Siya mismo ang nag-amin na ang tinutukoy ni San Pablo dyan, yung mga nasa lumang tipan. Tapos inaamin mo ba na ang tinutukoy dyan yung sa lumang tipan at hindi rebulto Katoliko? Sabi naman niya, no! Ay, nako, ewan ko na lang. No! Ba't ka magnuno? Inaamin mo, magnuno ka pa rin. Kawawa. Kawawa. Oh, tapos, tuloy natin para kunti na lang oras, no? Tuloy natin. niliwanag kong maigi, hindi mo lang maunawaan, kapatid. Na? Ginagamit natin yan bilang diwa ng nakaraan, sa hinaharap at sa kasalukuyan. Diwa mo lang yan. Sarili mo lang diwa. Sarili mong diwa, nang tinutukoy ni Pablo is mangyayari pa. Sarili mo lang diwa yan. Ano ka ba naman? Idadamay mo pa ako. Sarili mo lang diwa yan. At sa kasalukuyan, ginawa niyo yan. Aminado nga kayo, wala pa nga kayo rebulto niyan eh. Kanino? Ano kasi ko yung ginawa namin yan? Wala kaming ginawa. Kasi pag kami nagdasal, Ama namin na nasa langit ka. Wala kaming pinalitan doon. Ano pinalitan namin doon? Yung Ama namin nasa langit ka, katotohanan yun. Yung sa amin, katotohanan din yun. Anong pinalitan? Ano pinalit? Nasa amin yan eh. Oh, Hail Mary,
full of grace, the Lord is with you. Yan ba kasinungalingan? Basahin natin sa Biblia kung kasinungalingan ba yan. Yan ay nasa Lucas 1:28. Dahil natin na. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Oh. Tingnan nyo. Lucas 1:28. And the angel being come in, said unto her, Hail. Sino yung her? Mary. Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Kasinungalingan ba yan? Kasinungalingan ba yan? Ba hindi? Hindi kasinungalingan yan. Oh, isa naman. 42. Ano sabi sa 42? And she cried out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Kasinungalingan ba yan? Hindi kasinungalingan yan. Oh, Holy Mary, Mother of God. Mother of God. Kasinungalingan ba yon? Hindi pa rin kasinungalingan yon. Bakit? Dito tayo. 43. And whence is this to me that the mother of my Lord should come to me? Oh, sino ba ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sino ang Panginoon ditong sinasabi ni Elizabeth na may ina? Si Kristo. Si Kristo ang Panginoong tinutukoy dito na may ina. Yung Panginoong may ina, hindi ba yan Diyos? Ano ba naman itong si Eric Villanueva? Ang lakas ng loob sabihin sa aking natalo ako. Walang napatunayan sa Biblia. Wala rin sa Aklat Katoliko. Isang ka bumatay. Tuloy natin. Ginawa sa kasalukuyan. Eh bakit po? Eh sinasabi sa 28 yan ng Acts, kung di ako nagkakamali, na papasok sa inyo, no? Galing din sa inyo na mga ngaral, no? Na sa hulihan ninyo, magdadala ng mga alagad sa hulihan nila at mga ngaral, ang wika ng mga kasinungalingan. Ito tayo. May papasok sa amin. Magtuturo ng kasinungalingan. Yung pumasok ba doon, nagturo ba yon? Na na gumawa kami ng rebulto ng Diyos-Diyusan? Wala. Wala. Kaya diyan ka nagkakamali. Diyan ka walay signal. Magipalong ang signal. Nasa ay palong ang signal. Ay magipalong ang signal oh. Oh. Palong ang signal para dili mo walang signal. Lakaw dito. Oh. So yan ang ibig kong sabihin. Ang sinabi, tinalikuran na, pinalitan na. Yung sa Gawa 20:29, hindi silang tinutukoy doon sa Roma 1:23-26. Palpak ka talaga. Straight to the point. Okay? Okay, ayan. Maraming salamat no sa napakainit na palitan ng argumento sa pagkakataong ito. First stand and first question and answer. Ayun. So, yun ang unang tanong. Ang ikalawang tanong, tatalakayin natin yan mamayang gabi para mas lalo nating maidiin sa kahihiyan itong si Eric Villanueva. Lakas naman ng loob sabihin natalo ako. Okay? So, ito naman tayo ito. Ito na, si Romeo Ango. Joey Pamontiralo Chavez, si Jando Alabaro, dili mo na musukol na ako og ako'y maghimo og tima. Bro, hinahamon mo ko, di ba? Nahamon mo ko? Hinahamon mo ako magtitindig. Ay, ikaw magtindig. Ang tindigan mo ngayon, patunayan mo, pamatod Joey Romeo Ango. Hagit-hagit man kanako. Adloy papahulay, sumo na kayo.
Kalanong gidili sumo na kayo. Napulo kasugo sumo na kayo. Kani wala pa ni debatihan ni bisan kinsa. Wala kay referensyang makuhaan, wala po kay referensyang makuhaan. Pamatod nga ang Santo Papa ang gipasabot sa pinadayag 13:18. Sige, Romeo Anggo. Comment be, nga musukol ka. Sige. Romeo Anggo, comment nga musukol ka. Pamatod ani mo nga ang Santo Papa ang gipasabot sa pinadayag 13:18. Kinanodlo man mo na Vicarious Filii kuno. Sige. Vicarious Filii, official title sa Santo Papa kuno. Unya kanang Vicarious Filii, mo ni gipasabot sa 666 ang giingon kwintaha ang numero, wala giingon kwintaha ang letra. Oh, sige. Romeo Anggo. Sige daw kuno be, pagitayo ko pasikati ko be. Di ko gani maing nga tawo nga magpaalig-alig ba. Atong sulayanig kanang konon si Kuambi si Romeo Anggo be. Sulayan tong kontak si Romeo Anggo. Kay pilingon man kay ni si Romeo Anggo. Ato sulay kontak be. Bawa. Pilingon kay ka sige daw be. Tawagan na to si Romeo Anggo. Hello? Hello? Saan ni? Hello? Tubag po doy. Tubag ba? Oy, Anggo. Tubag. Tubag dia, tubag. Kay agit-agit man kag debate. Oh, namalong. Namalong man. Tawagag balik. Palong ka. Amo ko ba ko palong-palong nga rin ha? Ha? Be, palong-palong ka. Ko palong-palong nga rin ha? Hadlo ko siya ha? Sige. Bakit ta? Hello? Oh, tubaga oy, sama ka. Tubaga. Ano ka mo tubag? Oy. Di pala di mo dungog di ay. Artas sa kuan, Logitech. Oy, tubag, oy! Anggo! Tubag ba, tubag? Gusto mo kag debate? Oh, namalong na po. Gusto mo kag debate, maka. Ano, dali lang yung hadlok ko, no? Tawagan na, hadlok na. Sige. Romeo Anggo! Tubaga! Sige na, Romeo Anggo, tubaga na. Dugaya, oy. Romeo Anggo. Kuan-kuan pa ni siya sa kuha. Hoy, Anggo. Wala na yung kuan. Hoy, Anggo. Tubag ba? Tubag. Ano mo ka mo tubag? Naka-live ra ba taron? Hindi ka mo tubag diha. Ito, may debate ka na ko? Ha? May debate ka na ko? Kumato din nga ang Santo Papa bigyan pasabot sa Revelation 13:18. Hoy, Anggo. Saan ni Anggo di mo tingog? Hoy, Anggo. Yang Anggo, di mo tingog si Anggo. Diyan lang ha. Ikaw ba? Ano yung mga tingog? Atulog ko lang nabi? Hoy. Tingog ba? Tingog. Di mo ka mo tingog. Wala. Di mo tingog. Mahadlok. Tuga-tuga mo ni siya kuha na ako. Mahadlok. Okay. So, hanggang dito lamang po tayo kasi malapit ng 6:00 at kailangan ko na magpaalam. Okay?
So, mamayang gabi, abangan po ninyo mamayang gabi ang part 2 nito sa live ng Punto por Punto. Paalam na po sa inyo, bye-bye. Baka ito si Anggo, tatawag to pagtapos ng live. Hindi ko sasagutin ko to pag tumawag to magtapos na ang live. Pagtapos na ang live, tapos natawag siya, hindi ko na sasagutin yan. Ha? Titiyak ko mamaya, paglabas ko, pag off ko ng live ko, tatawag na yan, ha? Sasagutin niya pag pag tumawag siya na wala ako sa live. Dapat nasa live ako. Matakutin pa si Anggo. Matakutin pala to eh. Ha? Dali ka palang takutin, Anggo. Mikakak may lang sa comment section. Ha? Binayad man de gabi pa kagara-gara hadlok man ka, ha, Anggo? Hadlok ni. Hadlok ni gada ko ani ni Anggo. Oh, hadlok. Sige, babay na ko ninyo. Nakita ninyo, ha? Gitawagan ako, gipalong makatulog. Tawagan sa makatulog, gipalong po sa makatulog. Sige, babay na ko sa inyo, ha? Paalams! Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-crave.